Yo, what's up mga kapulido? Genrix Motor Parts. Si pare ko, malungkot. Magpizza ka muna doon. Greenwich. Magsashare lang ako ng kaalaman. Dagdag kaalaman mga kapulido. Shoutout ka lang kay Pautek. Napanood ko kasi yung video niya. So, magsishare ako ng kaalaman tungkol dun sa video ni Pautek. Shout out Pautek ang Sakalam, Ghost Mechanic. So ito yung si-share ko mga kapulido. Itap muna natin ha. Ang video kasi ni Pautek is ginamitan daw ng degree wheel yun sa taga Mapandan, Pangasinan. Tapos yung timing daw dito masyado daw advance, masyado nakababa. So yan, mga 3 guhit daw. So, dagdag kaalaman lang mga kapulido, bibigyan ko kayo ng idea kung bakit ganun yung timing niya. Ginamitan ng degree wheel, pero nakababa yung kanyang timing. So, ganito kasi yan. So, yun, kaya nga tayo gumagamit ng adjustable timing gear is para makuha natin yung sentro ng cam gamit ang degree wheel. Siyempre, kung magdi-degree wheel ka tapos hindi ka naka-adjustable timing gear, walang kwenta yun mga kapulido. Pwede yun, mag-adjust ka dun sa gagrinderin mo yung ngipin ng adjustable timing gear kung magdi-degree wheel ka. Kaso napakahirap nun mga kapulido. Kaya tayo gumagamit ng adjustable timing gear para kung ano yung tamang timing ng camshaft, mai-adjust mo sa tornilyong yan. So, halimbawa, kailangan nga naman is mababa siya, naka-advance, yun ang sentro ng cam, yun ang kailangan sundin. So, hindi porke nag-adjustable timing gear ka, nag-degree wheel ka sentro rin lilitaw dito. Hindi naman pwede. Kaya nga tayo nag-adjustable timing gear para makuha ang sentro ng cam gamit ang degree wheel. So, yun. Hindi porke nasa pinakababa siya, advance na siya. O nasa pinakataas siya, retired na siya. So, ha? Cam ng click. Meron dyan. Ayan o. Genrix cam, click. So, yun. So, yun. Ngayon, ituturo ko kung paano nangyari yung senaryo kay Sir Pautek. So, kasi kailangan, para makuha mo yung sentro ng cam, is kailangan mo makuha yung intake closing, tapos exhaust opening. So opening, closing, intake, closing, tapos exhaust opening. So yun ang kailangan natin makuha na magkapareho sila para makuha natin yung sentro ng cam. So kapag kasentro na yung cam, yun yung pinakagitna ng cam. Depende na lang sa mga cam nila kung ano yung mas magandang manakbo, kung naka-advance ba or naka-retired. So simulan natin mga kapulido. Sa posture nito is naka true top dead center na siya, pero yung kanyang timing is nakatutok sa pinakataas, pero yung pinakataas na yun is nakatutok naman dito. So, ang ibig sabihin, naka-standard siya, di ba? Kasi nakatutok siya dito. So, standard. Kukuha na natin yung standard na yan kung ano ba ang resulta niya sa degree wheel. Para may idea kayo, dagdag kaalaman mga kapulido. So, let's go. Kukuha na natin. So, kailangan natin para makuha natin yung sentro ng cam is, nakakabit pala dito is Genrix 7.6. May mga nagtatanong pala kung paano ilalagay yung rocker arm na stock sa high lift cam. Meron po tayong video niyan, panoorin nyo yung ano sa taulitan gawa tang 196cc mo rin. Kapilan niya ito So yung may nagtatanong ng paano daw i-grinder yung sa high lift cam na rocker arm. Meron po tayong video niyan. Tignan nyo yung halos last upload lang. Yung Soul Eye converted na sporty head block. So yun, dun yung mapapanood.
ipinakita ko maayos dun kung paano gagawin dun sa rocker arm, yung pagkaka-grind. So proceed tayo mga kapulido. So para makuha natin yung sentro ng cam, kailangan mo lang makuha yung intake closing. Okay, so kunin natin yung intake closing mga kapulido. So naka 0 na. Tapos papatras natin. Balik natin sa 0. Yan. Ang lumitaw is 72. So 72 na. Sulat ko muna. Exhaust closing 72. Okay, dito na. 72 exhaust closing. Tapos kunin natin yung exhaust opening. Intake closing pala yun ha. Exhaust opening. Kunin natin. So ibabalik natin sa top. Tapos paabante naman sa exhaust. At exhaust ha. Up to 1. Balik sa 0. Yon. 37. So 37. Ayan, tulad nyan. Stock yung timing. Stock yung timing. Nakatutok mismo sa top. Yan. Pero magkalayo yung value. So kailangan mo mapagpareho yan. Pag dinivide mo yan, yun yung sentro ng cam. So kuhanin natin, i-adjust ko mga kapulido ha. So 37 exhaust opening, 72 intake closing. Masyado siyang delayed. Pass natin yan. Yan ha. Pababa, pa-advance. So kunin natin exhaust intake closing. Kung sa tingin mo kaya under switch o 1.2? Handle switch ala. Wala. So ayan, pangalawang kuha natin 57. So 57 intake closing. Kunin natin exhaust opening. Nag-adjust na ako ha. 52. Yan, deme. 52. Lumalapit na mga kapulido. Ayan, dating 72-37, ngayon 57-52. So, konti na lang. Makukuha na natin ang kanyang sentro. Delay pa rin siya kasi mas mataas pa rin yung intake closing. So, i-advance pa natin. Konti. Mga 3 degrees lang, ay 2.5 degrees. Yan ha. Intake closing 54. Tapos exhaust opening 55. Yun. Tutok na tayo mga kapulido. So advance lang siya ng 55, 54. So advance lang siya ng 1 degree. So para makuha natin yung 0.5, kailangan pa natin umadjust ng gatiting na gatiting lang, hindi mo na mapapansin. So kailangan 54.5, 54.5 siya. 'Di ba? Yun na yung sentro ng cam. So ang katotohanan, malapit na tayo sa katotohanan. Balik natin ngayon. Ito yung halos sentro na ng cam. Tingnan nyo. Ayan. Ito. Pero itong tutok nandito. Ayan ha. Oh. So, ibig ba sabihin advance na yan? Hindi siya advance mga kapulido. Ayan. Nasa baba. Kasi yan ang nilabas na sentro ng cam na sinabi ng degree wheel. So sentro yan. Hindi siya advance. Hindi rin siya retired. So yun.
Dagdag kaalaman lang mga kapulido. Ama naman. Brr, brr. So yun mga kapulido, tapusin na natin ito. 196cc mula pa sa Nueva Ecija. Ayan, Pino. Pinong maganda. Ano? Pogi. Sana all. Pogi. Yan, so shoutout. Pautek ang nalingga yan. Ewan ko, nasa Malasiki yata ngayon. Nag-share lang ako ng kaalaman, dagdag kaalaman mga kapulido. And thank you. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!